Matindi po ang performance na pinapamalas ngayon ni Grandmaster World Champion Gukesh D sa ginaganap po na Grand Chess Tour Super United Croatia 2025. Dito po kasi sa rapid event, no, natalo siya nung round 1 kay Duda pero in-straight niya 5 sunod. So 5 out of 6. Tapos ngayong third day, kalaban niya po sa last round, ito pong si Grandmaster Wesley So. Tuloy-tuloy po ba ang magandang performance niya? Tingnan po natin. Puti po dito si Gukesh, ang tinira niya po, Knight F3 na sinagot ni Wesley ng D5. And after D5, move number 2 pa lang, nanopresa na si Gukesh. Tumira po kasi ng B3. Unexpected. Usual kasi dyan, G3. Yung iba naman po, nagdi-D4. Diba? Pero Gukesh, B3. At si Wesley talagang napaisip na ng todo. At ang ginawa niya po ay nag-C5. Nakita nyo, sa minuto agad ginamit. Move 2 pa lang. No? Eto naman po si Gukesh, mabilis E3. Pagka E3, nag-A6 si Wesley. C4. Ang bilis ni Gukesh. Talagang tira lang ng tira, halatang preparado. Nag-D4 naman si Wesley. So dito, Bishop A3. Ang bilis tumira. Grabe, oh. Bakit po siya tumira dyan? Pressure to. Ngayon, pwede naman depensahan, di ba? May mga Queen C7, di ba? Pwede depensahan, pwede ka lang magtulak. Yun nga lang, matatrap ito. Ang problema kasi dyan, later on, kung sakaling itulak mo, may kain na ganun, matitix ito, di ka makakasling. Wesley So, napaisip po na matagal, nag-Queen B6 na lang. At pagka Queen B6, sa kauna-unahang pagkakataon, naguluhan dyan. Ito pong si Gukesh. Kasi ang pinaka-common po is Queen C7, saka E6. Pero yung Queen B6, medyo iba na yan. Kaya napaisip ng konti si Gukesh, ang tinira niya po ay nag-G3 lang. Which is nobility pala. Kasi dati pala tinix ito Pero G3 nga lang ang pinawalan na sinagot ni Wesley ng Knight C6 develop. Tapos nag-Bishop G2 and then Bishop G4. Ayun. So, develop na yung Bishop. I think ang mga susunod na tira na ni Wesley, mag-E6, magdi-develop na ganon. Pero sinagot lang po yan ng H6 agad. Ni Gukesh na napaatras yung Bishop at ayun na nga. Unang maling tira daw ni Wesley yung atras na yan. Ibalik ko lang po kasi ang sinasuggest dito ng engine, kainin mo na. Very important na kainin mo na para yung kabayo mawalan ng pressure sa E5, pwede mo lang itulak yan mamaya-maya. Ganun. Pero umatras nga. So pagkatras, nag-castling na mali pa nga daw. Ang mas maganda daw, ibabalik ko po ulit, kainin muna. Kainin muna para mapilitan mag-C-takes. Ngayon, bakit mali ito? Kasi pagkatira po niyan, may tiradang E5. Ano ngayon para sa yung E5? Mamaya po ipapakita ko, no? Itingnan lang natin kung anong ginawa ni Wesley. Ang ginawa po kasi ni Wesley, kinapture niya po yung pawn na mali. Kasi pagka-takes po dyan, na-capture lang. At ito pong position na ito, ang hirap po sa black sa kadahilanan na underdeveloped, hindi pa nakakasling yung king. Ibabalik ko lang po ng konti. According kasi sa engine, itulak ito. Yun yung reason kaya gusto po ng engine kanina kainin agad. Bakit? Bakit kailangan kainin agad? Kasi pag kinapture mo daw ngayon, hindi force na kumain ng pawn na nasa C kasi may kain nga doon. Pwede daw i-takes ito na nakakapagtaka yan, mga sir. Kasi unang tingin, nakabukas ng E5, yung king mo nasa gitna. But it turns out, everything is okay after Bishop E7. Bali, wala daw lahat yan. Kasi, ang mangyayari, Knight F6, magkakasling ka lang next move dahil depensado naman ito pong Bishop. Ngayon, pwede siguro mag-G4, takbo ka, Knight dito, capture, takes, di ba? Pwede yan, di ba? And then, mag-Queen C7 ka lang, hitting the rook, depensa. Ayan, may pressure, di ka makakasling. Lahat po yan ay okay lang kasi after all those moves, pwede ka naman pala sa queen side. Tapos bombahin mo na. Yun daw ang pwedeng gawin ni Wesley, E5 na hindi niya nga ginawa kasi nakakatakot, mabubuksan yung E-file. It turns out, okay lang pala.
Kaya ang ginawa ni Wesley so dito, kinapture niya yung pawn eh. Na pagka-d-takes, ayan, medyo nahihirapan na nga. Kasi nag-e6 si Wesley para makalabas yung bishop na sinagot ng knight c3. And after knight c3, talagang hindi makatira si Wesley. Tingnan niyo po yung oras, 8 minutes po. Mahigit ang kalamangan ni Gukesh sa time. At yung knight po sa c3, may mga possible threat na dito. Hitting the queen, hitting the pawn. Ang hirap eh. Kaya ang ginawa ni Wesley so dito, alam niyo, ang weird eh. Nag-bishop e7 lang. Develop ng bishop na sinagot ng queen e2. Aba, tamang development lang si Wesley. At pagka queen e2, ang ginawa ni West, nakakabiglang f5. Balik ko lang. Kasi, ba't ginagano ni Wesley? Di ba? Yun ang tatanungin nyo. Di ba? Simple. Develop ka. Mag-castling ka para save ka na. Yung mga ganito po kasing tira, iniiwasan ni Wesley. Ito po, yung g4. Kasi pagka bishop g6 mo, knight h4, babagsak ng bishop. Ano ngayon, di ba? Kaya mag-castling ka pa rin. Kasi pag bumagsak po yan, knight takes, pawn takes, ang lakas po ng pair of bishop, knight a4 is next, medyo maaalangan yung posisyon eh. Maalangan. Kasi pasado to eh, para madepensahan, pwedeng kainin nga ata to eh. Ayan oh. Tapos ayan oh, pangit ng pawn structure. Ayan, grabe. Ang hirap. Ibalik natin doon. Iniwasan ni Wesley yun, kaya po siya nag F5 muna para walang G4. Na sinagot naman ng Queen C2 ni Gukesh. Magaling din si Gukesh. Bakit? Umiwas sa pin. Umiwas sa pin. Bakit? Kasi ang common tira dito na gagawin talaga ng black is magdi-develop ng kabayo, di ba? Na ginawa ni Wesley para makatalon yung knight. Ayun, magbibigay pressure sa e-pawn na naging weak dahil tinulak yung pawn sa f5. At ang pinakamagandang way lang para depensahan yan, possibly aatras na naman yung kabayo para lang dumipensa. Ayun, nag-knight e8 na tinirahan ng knight e2 ni Gukesh with the idea of knight to f4. Ang ginawa ni West, nag-h6. Ayun, para umatras yung kabayo. It turns out, hindi daw ganun kaganda. Ang maganda daw ito eh. Ipalit mo na agad eh. Pero pagka-atras kasi niyan, ito, Wesley So, ang tagal nag-isip at ang tinira niya, nakakabigla. Kasi I was thinking, siguro mag-castling ka na lang. Kung hindi ka mag-castling, mag-knight c6 ka. Ang problema kasi, pag nag-castling ka, yung knight tatalon dito, ang lakas ng mga piyese. No? Kaya siguro knight c6 para hindi na lang makatalon dito, para mabantayan mo. At pagka knight f4, atras ka na lang dito, di ba? Ganun siguro pinakasimple, pero pinili ni Wesley ito, magugulat ka eh. Queen c6 na napanganga ako. Para saan yan? Kasi unang tingin, may discovery attack, di ba? Yes, ine-threaten niya. Inaatake niya yung F3, pero gagalaw lang yan eh. Tapos gagalaw na naman yung queen mo kasi madi-discovered yung bishop. At ang ginawa ni Gukesh, nag-knight doon. Tumakbo yung reyna, and then another knight move na kung saan, grabe, knight g6 is coming to town. Grabe si Gukesh, sobrang accurate, 96.1 accuracy. Wesley, 87.5. Anyway, ang ginawa po dyan ni Wesley, ginulo niya nila yung buhay. Nag-G5, ayun. Ang pinapatira po ng engine, castling lang. Lamang daw po ang puti, clearly better, pero sige, castling mo na, mas safe. Pero ito, ginulo ni Wesley, kaso hindi umubra kasi kinain lang yan ni Gukesh. Kinain niya po yung kabayo, and then nakita ni Gukesh yung number 1 engine move. Bishop b2. Kasi mukhang okay pa eh, balik ko. Pag kinapture mo kasi ito mukhang okay pa eh, no? Ayan oh, may punta rook g8 mamaya, may pressure dun, no? Grabe oh, okay pa eh, mukhang maganda. Kaso pagka bishop b2, wow, sabaw. Solve ang lahat ng problema, no? At pagka bishop b2, nag-rook f8 to defend, nasinagot lang ng knight to f4, tapos nag-rook g8. Ayan, medyo parang nanggugulo pa yung rook g8 eh, no? Kasi pinipressure to, bubuksan, di ba? Maganda pa eh, pero kinain lang yung h4. Bahala ka dyan. Ngayon, pagkakain sa h4, ang lakas ng to rin, nasa open file. Pero yung knight na to, napakalakas din. Bantay sarado yun eh. No? Ang ginawa ni Wesley, malakas yung knight. I want to get rid of it. Tinulakan. Natumakbo lang sa e2.
Oh, ngayon may problema yan. Anong problema ni Wesley? Ito, paano mo didepensahan, no? Maganda sana yung idea ng Queen C6 putting pressure. Kaso, simpleng Knight G3 lang yun Maharangan yung tore. Kaya ang ginawa ni Wesley, nagtulak na lang sa E4 para hindi makain yung F5. Pero after Knight G3, F5 is still under pressure, hindi madepensahan. At ang ginawa na nga lang niya dyan, nag-Knight C6. Ayun. Ibalik ko lang, no? I-try natin depensahan by playing Queen to D7. Titirahan ka lang ng Rook A D1. Punta ka dito para padepensahan ng gusto. Kaso, simpleng Bishop takes F6. Siyempre, babawiin mo. Tirahan ka ng Queen E2 and this is all goods for the side of white. Definitely better. Ang sunod na tira dyan ito Hindi po pwedeng i-takes ito kasi may check. Yan, mangyayari dyan, hindi ka na makakasling Ano pang gagawin mo pagkapasok ng Reyna? Ubush! Ganun na mangyayari. Kaya ibalik po natin doon. Ang ginawa na nga lang is Knight C6. At ayun na nga po, tinikman. Yung F5, nag-castling si Wesley. Pero Bishop takes F6 lang. Kinain. Of course, binawi. And then Rook D1. At ito po ay completely winning na. Ito na yung mga paparating. Diba? Kaya nag-Queen E5, hitting the knight, pero kinapture lang yung H6. Kala mo okay pa, kala mo nabuksan, diba? Pero yung knight po kasi going to G4, yung matindi, hindi mo na magalaw yun. Ang ginawa na nga lang, completely losing na, Rook takes G2, yan yung number 1 engine. Pagka Rook takes G2, kinapture, and then nag-Rook to H8, hitting the knight, thinking, maganda yung thinking Meron kasing tira si West na kung tumira ka nito, mag-Queen F5, tapos may panggulo doon. May mga panggulong ganun. Tapos may mga tanong pang kabayo, di ba? Kaso, hindi pinahintulutan ni Gokasyan, chess player din. Nag-Rook D5 muna, number 1 engine move, attacking na Queen, napatakbo, at saka po nag-Knight doon. So, wala siyang Queen F5 check na threat. At dito po, kinain na lang yan, at sinimplihan na lang ni Gokasyan. Nag-F3 takes, Rook takes, and then nag-King move. Bakit? Kasi hamunin dito, pero ganun pa rin ang ginawa. Tumakbo, hinamon na naman, tumakbo doon, and after check sa F4, nag-resign na. Kasi po, quality down, 2 pawns down, wala nang queen, pasado kasing kainin, tapos na po ang labada dyan. Easy win na yan, lamang pa sa oras. At dahil sa panalo ni Gukesh na yan, grabe yung performance niya. Tingnan nyo po yung naging standing. Tingnan nyo po yung final standing ng Rapid. 14 out of 18. So, meron siya isang talo, 2 tabla, tas puro panalo na. Samantalang si Wesley, grabe nangyari kay Wes, naging pang-8. Samantalang 3rd place yan. Bago ang last day. Ang kalungkutan kasi kay Wesley, inaalat talaga. Tingnan niyo po yung mga laban niya. Ito po yung game 1 niya sa 3rd day. Lamang po ito Tingnan niyo flip natin ng konti. Ayan lamang ito kay Ali Reza, ayan lamang ng 7 minuto, lamang pa sa posisyon. Ang nangyari lang, nag-blunder dito si Wesley at equal na equal. Dito nag-blunder si Wesley sa part na to Ayan pagkatira nun, tumira doon agad si Wes. Ang tamang tira kasi, nakakatakot kasi ito kasi threat Diba? Ang tamang tira daw, iangat mo to para walang threat na ganun sa kakagumanon. Kaso, yan ang nangyari. And then eventually, eto, ayan hirap ayan naubos dito. Lamang dapat pero bumagtad bigla. Tapos ito natalo. Anyway, lungkot At ito pong laban niya kay Pragnananda na kung saan nasurpresa din siya. Tingnan nyo, lamang agad si Prag ng 3 minutos opening Pero nakabawi si Wesley sa middle game. Eventually, tingnan nyo po nangyari. Ganda na mga tira ni Wesley nung bandang huli niyan. Ayan nag-winning pa nga. Ayan, winning na daw dito si Wes. Winning na. Pagka-king mo, gumanon. Ayan, completely winning na. Lamang sa oras 5 minutes siya, 59 seconds na lang si Prag. Kakainin niya lang to, pawn takes, tapos knight doon. Parasadong kainin kasi may threat doon, kulong, di ba? And then, ganito dapat mangyari. Pakita natin. Ayan. Ito, simple. Ayan. Force lahat yan. Hindi madepensahan. Pag tinulak mo, doon.
Tapos ang laban. Yan ang mangyayari kasi ang pakit ng Tori doon eh. Kaso, na-miss na naman ni Wesley So yan. Ayan, oh. Pagka ganun, wala na, na-equal na. At napilitang itabla dito. Hindi kasi makatawid yan doon dahil may rook dito. May ganun eh. Hindi mo makain, makakapin ka eh. Hindi ka pwede mag-rook takes, libre to eh. May mga ganun. Yun ang naging problema. Kaya nga, napilitan tumabla. Medyo inalat ng first 2 games. Tapos, sinamahan pa ng talo kay Gukesh. Ayun ang nangyari. Ang final standing, ayun. Pero si Magnus, grabe, nandyan pa rin nakabuntot. Ito ang maganda ngayon, no? So, lamang po ng 4 na puntos si Gukesh going to Blitz event kay Magnus. Pero Blitz na yan. So, tingnan natin, can Gukesh maintain yung kanya pong magandang performance sa Blitz event din? Malalaman natin mamaya, magla-live ako. Wesley So, makabawi kaya? Nagawa niya no nakaraan sa Blitz event, Wesley 7 out of 9. Nagawa niya yun. So, pag naka 7 out of 9 siya, makakahabol siya, aangat ulit siya. Meron pang 18 games na lalabi. 18 games of Blitz. Magla-live ulit tayo. Salamat sa mga nanonood ng live. Dami nating viewers. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung mga susunod na video. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Maraming salamat sa support. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.